Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ko'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang mga pagsuway ng iyong sambayanan upang sa pagkasangkot namin sa kinasadlakang kasalanan dahil sa aming angking kahinaan, kami iyong pagbigyang lumaya ng tuluyan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong nagbubulutan ang karamihan. Tinagurian nila akong ilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, isuplong natin. Pati matatali kong kaibigan, naghahangad ng aking kapatid. Wika pa nila, marahil ay malilin lang natin. Pagkatapos, lakpin natin at paghigantihan. Subalit ikaw ay nasa panig ko, Panginoon. Malaki at pangyarihan. Madarapa ang lahat ng taak. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Panginoong Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso at isip. Kaya't ikaw ang magiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon. Inyong purihin ang Panginoon sapagkat iniligtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. O Panginoon ko, aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay ko at tagapagligtas. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Diyos ko, ang sa akin ay siyang nag-iingat. Tagapagtanggol ko at aking alasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan, siniklot ng alon ng kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan,
nakaumang na sa labi ng ibingan. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Kaya't ang poon ay tinawag ko sa aking kahirapan, humingi ng saklolo. Mula sa templo, tinig ko'y narinig, umabot sa kanya ang aking pag-ibig. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo ay kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya sinabi sa kanila, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakikita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan na ako'y inyong babatuhin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa, kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Sapagkat nagpapanggap kang Diyos, kayong tao ka lang. Tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. At hindi maaaring natanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Ayaw man ninyo akong paniwalaan. Sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangka na naman nilang takpin siya, ngunit siya ay nakatalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa puok na noong unay pinagbinyagan ni Juan. Nanatili siya roon nang marami ang lumapit sa kanya. Sabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At do'y maraming mampalataya kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyo. At sa mga patuloy na nakikisa sa ating Facebook Live, magandang mga kapatid, habang papalapit tayo sa mga mahal na araw, atin pong balita, ang alitan ng mga Hudyo at Jesus ay patindi. Ang pagkainggit ng mga Hudyo kay Jesus ay na lamang sapagkat gustong-gusto nilang ipapatay si Jesus. Mga kapatid, ito ay nagpapakita na hindi tinatanggap ng mga Hudyo ang sinasabi ni Jesus na siya ay anak ng Diyos. Kaya nga pinaratahan nila si Jesus na kalapastangan ang kanyang sinasabi. Sapagkat kita nila na si Jesus ay namuhay bilang katulad nilang mga tao. At ano pa ba ang lagi nilang sinasabi kay Jesus?
sa pagkikilala nila na siya ay tao lamang. Ano ba ang sinasabi nila sa iba pang mga mabuting balita? Si Jesus ay anak lamang ng isang karpentero. Kasi ito ho ang patunay at pakita nila na si Jesus ay gumagawa ng sa kanya lamang. Ito ho ang paratang nila na si Jesus ay hindi anak ng Diyos. Pero mga kapatid, ano ba ang paliwanag ni Jesus sa kanila? Ang sinasabi ni Jesus, ang ginagawa ko ay hindi sa ganang akin lamang. Ang ginagawa ko ay utos ng Diyos. Mga kapatid, bakit ba nabuo itong alitang ito? Bakit ba nagkaroon ng galit ang mga Hudyo? Sapagkat mas nangibabaw ang karunungan ni Jesus, mas nangibabaw ang pagkakilala ng mga tao kay Jesus kaysa sa kanila. Inggit ang pinag-ugatan kung bakit sila gustong batuhin si Jesus. Kung bakit siya ay mas matalino pa kaysa sa kanila. Inggit ang pinag-ugatan kung bakit sila ay galit na galit kay Jesus. Sapagkat hindi nila kayang tapatan ang kung anuman ang katalinuhang ginagawa at tinuturo ni Jesus. Kapatid, sa maraming pagkakataon sa ating buhay, sa maraming mga ating nababalitaan, madalas ito ang pinag-uugatan ng pagtatalo ng ating pamilya o ng ating kapwa-tao. Ang tinatawag nating yung kita mong siya'y namumuhay ng masaya. Kita mong siya'y mahirap noon at naging mayaman ngayon. Pagkay natapatan na o naangatan ka na sa buhay, saan ito ang ginagawa natin ng mga tao? Kapag tayo ay naiinggit, anong sinisiraan natin isang tao? Na kung minsan, ang naging kahantungan ay pag-aaway. At ang mas matindi pa, ang pagpatay. Mga kapatid, sa panahon ng Kwaresma, hihimok tayo ng Diyos. Sana magkaroon tayo ng kababaan ng loob. Magkaroon tayo ng pangunawa. Magkaroon tayo ng malawak na pananaw sa ating buhay na tayong lahat ay binibiyayaan ng Diyos ng pantay-pantay. Lahat tayo ay nakakatanggap sa grasya at biyaya ng Diyos. Ano naman kung mas nakaangat sila sa atin? Tanggapin natin. Maging kontento, maging masaya. Tayong sapagkat walang kahahantungan ang inggit natin kundi pagkakasala. Tahon ninyo kung paanong naging resulta ng pagkainggit ng mga Hudyo kay Jesus sa kanyang karunungan at sa kanyang kaalaman, sa kanyang pagpapakita ng kababalaghan sa mga tao. Resulta ay gusto nilang patayin, batuhin si Jesus. Mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, habang tayo'y papalapit sa mga mahal na araw, natin ang ating mga sarili. Tingnan natin, siyasatin natin. Ay nagkaroon din ng inggit sa aking kapatid. Ako ba ay nagkaroon din ng inggit sa aking kapatid, sa aking pamilya? At ilulog natin sa Diyos, mawain. Tayo ay kanyang kaawaan. Na tayo ay patawarin sa ating mga pagkakasala. Nang sa ganon, ay handa natin ang ating mga sarili upang
ang pagharap natin sa mga mahal na araw, tayo makisabay, makiisa kay Jesus, nagdurusa para sa ating san. Na si Jesus pinata ang krus para sa atin. Kapatid, paunawa at paalala sa atin, sana magkaroon tayo ng kababaan ng loob. Magkaroon tayo ng malinis na puso. Magkaroon tayo ng malinis na isipan upang makita natin na ang bawat isa sa atin ay kapatid na. Na ang bawat isa sa atin ay kapwa nilikha. Na ang bawat isa sa atin ay hindi natin kaaway. Makita natin na tayong lahat pinayayaan ng Diyos, minahal ng Diyos. Nang sa ganon, tayo rin mahalin natin ang bawat isa. Iwasan ang pagkainggit, iwasan ang lahat ng maaaring pagkakasala ng maging maayos ang ating pagsalubong sa mga mahal na araw na tayo ay makiisa. Jesus. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Manalangin tayo na patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta upang maipalaganap natin ang mensahe ni Jesucristo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, sa pamamagitan ng mga pinuno nito, naway magpatupad ng kanyang misyon na ipahayag ang ebanghelyo ng walang pagbabago sa anumang aral nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mensahe ni Jesus, tulad ng libadura, naway magpabago sa bawat aspeto ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyano, naway hangarin ang pagsupil sa sarili, lalo na sa panahong ito ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pagsubok sa buhay, naway hindi makasira ng ating loob, bagkus makatulong sa paglago natin sa pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ang sakramento ng kumpisal, naway mapukaw ang kalooban at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, pinadala mo sa amin ang mga pangaral ng mga propeta upang panatilihin ang aming pag-asa. Lubin mong kami ay maging malakas na makatupad sa iyong kalooban at magpatotoo sa aming pananampalataya sa iyo habang hihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyari. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami maging laging marapat para ang aming paglilingkod sa iyong dambanay aming maganap, upang sa paglahok namin lagi rito, kami maligtas sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang inyong kalooban na ang mga apit-tukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kami makasunod. Kaya kaisahan ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanal. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung may narapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga kuman. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos,
kaysa ni poong San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Jose Marelo, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Nang may kababaan ng loob, sama-sama nating idulog ang ating mga kahilingan sa panalangin ituturo sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan tilayos sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanarbikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapapala tayong naniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, huwag nawang maparam sa amin ang pungang walang maliw ng pinagsaluhan naming paghahain. Manapay lagi nawa kaming ipagsanggalang nito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng maawain, mapagmahal at makapangyarihang Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Pumayag at taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.